Philippines is one of the countries in the world that is prone to natural disasters, volcanic eruptions, earthquakes, typhoons, and the like pose the greatest threats to our country, which can wreak havoc affecting the community and the economy. These disasters and hazards are inevitable, but the risks can be reduced. Good day, viewers and listeners. We are pleased to welcome you in today's program, CCSIS Disaster Risk Reduction and Management at Home Brigada Escuela 2021. To begin our program, may I invite all to invoke the Almighty as we start with a prayer to be followed by the singing of the national anthem and Kalamba hymn. Panginoong Diyos, kami ay nagtitipon sa iyong pangalan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinasamba at pinupuri ka namin dahil sa iyong kabutihang walang hanggan. Maraming salamat po sa bawat araw na ibinibigay ninyo sa amin. Salamat po sa mundong aming tahanan. Salamat po sa aming mga kaibigan. Salamat po sa handog ninyong buhay na aming pagyayaman. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, Pangangalaga sa kalikasan, pagmamalasakit sa bayan, at pagpapalaganap ng inyong mabuting balita. O Diyos, na aming lakas, inaalay po namin ang aming mga kahinaan at mga pagkukulang. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu alayhi. Patawad po, Panginoon, sa aming pagkakamali. Tuwing kami ay nakasakit ng aming kapwa dahil sa aming nagawa o hindi nagawa. Inaalay din po namin ang aming talino't kakayahan. nanangako po kaming magiging daan ng pagbabago para sa isang mapayapang mundo. Basbasan po ninyo kami sa aming paaralan. Ang lahat ng mga mag-aaral, ang lahat ng guro at magulang, ang lahat ng mga pinuno at kawani, ang aming pamahalaan, ang lahat ng tumutulong para sa mga kabataan. Naway magampanan po namin ang aming mga tungkulin para sa ikadadakila ng inyong pangalan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito, Panginoon. Amen. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may nilagang tula at tawid sa paglayang minamahal. Ang kisat ng matawat mo'y tagumpay na nagbilingling, ang bituin at araw niya kailan pag may di magdidilim. Lupa ng araw na walaking pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang biligaya ng pag may mga api, ang mga
off today's program, let us hear a message from the very committed principal of Calamba City Science Integrated School, Mrs. Bernardita O. Salazar. Magandang araw sa ating lahat, sa aking mga kasamahan sa Calamba City Science Integrated School, sa ating mga masisigasig na mag-aaral, syempre sa ating invited resource speaker for this day. Let me congratulate the DRRM coordinator, headed of course by our master teacher Sir Dennis Batolenia, and together with his assistant Sir Kevin Barrera. Congratulations in advance sa inyong dalawa. Ang sabi nga, pag ikaw ay Boy Scout, dapat lagi kang handa. Pag may recitation, dapat lagi ka ring handa. Pag mag-e-exam, dapat lagi kang handa. Pag may natural calamities, dapat lalo kang maging handa. So, dapat, anuman ang gawin natin, dapat lagi tayong handa. So, papaano magiging handa? Siyempre, dapat may plano. Dahil pag walang plano, kapag walang malinaw na plano, magpapanik. Pag nagpanik, hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin. Lalo na sa sitwasyon na hindi mo inaasahan, dahil hindi ka nakapaghanda, magka-cramp ka, magpapanik ka, malilito ka. Bukod sa COVID-19, dito sa Pilipinas, ay may mga sakuna taon-taon na inaasahan tulad ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan. Kahit ganito ang ating sitwasyon na tayo ay nasa walang hanggang quarantine, dapat lagi rin nating tandaan na tayo dapat ay maging handa. Kaya ako'y nagpapasalamat muli sa ating DRRM school coordinator nito sa ganitong klase ng activity, dahil wala talagang makadadaig sa isang taong laging handa. Kaya tara, makibrigada kasama ng DRRM, dahil dito sa atin ang husay at saysay sa kalsay pinapanday. God bless everyone. God bless Calamba City Science Integrated School. Thank you for the heartwarming words, Ma'am Salazar. Now, to give us an enlightenment as to what our aims of being here today, let us listen and be guided as our very own CCSIS teacher and DRRM Co-Deputy Chairperson, Mr. Kevin C. Barrera, give the statement of the purpose. Magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa inyong panonood ng ating webinar ukol sa DRRM at home ng ating paaralan. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang DRRM o Disaster Risk Reduction and Management ay ang komite ng paaralan na naglalayong turuan ang mga mag-aaral, magulang at mga guro na maging handa sa anumang mga sakuna na maaaring mangyari sa paaralan, tulad ng malakas na lindol o mga bagyo. Subalit dahil sa nagaganap na pandemya, pansamantalang nagsara ang ating paaralan at lahat tayo ay patuloy na nag-aaral sa loob ng ating mga tahanan. Dahil din sa pandemyang ito, ang ating prioridad tungo sa ating kaligtasan ay umiikot ngayon kung paano makakaiwas sa delikadong coronavirus. Ngunit sa katotohanan ay hindi lamang ito ang mga panganib na maaari nating maranasan kahit wala tayo sa paaralan. Nariyan pa rin ang panganib na maaaring idulot ng lindol dahil bahagi ang ating bansa ng Pacific Ring of Fire. Nariyan din ang banta ng pagputok ng Bulkang Taal na nagpapakita ng pagiging aktibo sa mga nakalipas na araw. At syempre, magsisimula na naman ang typhoon season sa ating bansa kung saan papasok at dadaan na naman sa atin ang mga naglalakasang bagyo na may dalang malakas na ulan pati na rin ang malakas na hangin. Kaya,
hindi nagtatapos ang ating kampanya upang turuan ang lahat ng ating mga kasamahan sa Calamba City Science Integrated School na maging handa sa anumang mga sakuna. Hinihanda ng School DRRM team ang webinar na ito kasabay ng ating Brigada Eskwela upang maturuan tayong maging handa sa mga sakuna kahit na tayo ay nasa loob lamang ng ating mga tahanan. Tandaan, ang sakuna ay walang pinipiling tao, oras at lugar kaya mas mabuti nang maging handa tayo sa lahat ng oras. Nawa ay marami kayong matutuhan sa ating webinar ngayong araw na ito at may dapat natin ito sa totoong buhay. Kaya naman, makibrigada na, manatiling handa sa lahat ng sakuna. Thank you, Mr. Barrera, for explaining our goals for today. At this point, allow me to formally introduce our resource speaker. Ladies and gentlemen, it is with privilege to acknowledge our speaker from the Department of Education Division of Calamba City. Since 2016 up to this day, he is a Project Development Officer 2 of DepEd Calamba City, responsible for securing the safety and security of all 73 schools in Calamba City, conducting DRRM training and strengthening partnership with stakeholders to support DRRM programs. He was the account manager of P-Play Incorporated, NutriAsia Philippines, and was a project supervisor at Selecta South Luzon. Our resource speaker was also a teacher who taught at Gracious Learning School in Bulacan. He also attended various seminars and trainings on management of the dead and missing person, psychological first aid and basic incident command system. Let's welcome our resource speaker, Mr. Ariel De Paz Antonio. Welcome sa ating School Safety and Preparedness Guide. Again, I'm Ariel Antonio, yung inyong DRRM for sa Division Office. Itong School Safety and Preparedness Guide ay tutusin, this is just a review to those things na kailangan natin asikasuhin, gawin before the conduct ng ating opening ng classes. So this is just a reminder, anyway, this is just basic, no? Para doon sa pangkalahatan. Kasi kadalasan, nananeglect natin those things na kailangan i-prioritize during opening of classes. So School Safety and Preparedness Guide, again, is a reminder to all para maging safe ang environment during classes at sa buong school year. So let's proceed. The safe learning facilities. First is facilitate the assessment of school electrical system to make necessary repair and or upgrades to prevent fire incident. This is a very important reminder kasi ang ating mga kasamahan minsan nakakalimutan, lalong-lalo na yung sa mga wirings natin, nakakalimutan yung mga appliances minsan na hindi napapatay, may mga octopus connections, may mga damages yung mga outlets, yung mga wirings. So, kailangan na natin itong ma-monitor, ma-check. So, hindi naman natin kailangan maging perfect na as a electrician, no? May mga pagkakataon kasi na kayang-kaya na natin i-analyze at i-identify those wirings na talagang unsafe. Okay? So, i-double check natin yan. Next is repair minor classroom damages such as broken windows, doors, blackboards, roofs, etc. So, itong mga materials na to, kailangan din natin ma-check kasi unang-una like windows. Those damaged windows, nakakasugat siya. Minsan, pinapasok ng tubig lalong-lalo na pag umuulan. So, yung mga materials natin like mga important documents ay nababasa, nasisira. So, doon na nagsisimula na nawawala yung mga records natin. No? Sa mga doors naman, kailangan natin ma-secure na yung doorknobs dapat maayos. Kasi once na matanggal yan, yung iba kasi nilalagyan na lang ng mga kadena, kung anong tali, para lang ma-ilock.
So, ang nangyayari, again, sabi ko nga, pagka lumakas yung ulan o kung anong pwedeng pumasok sa room na liquid makakapasok, masisira yung ating mga documents and yung mga material sa loob. Hindi rin siya presentable kapag walang mga doorknobs, dapat maayos siya. Tapos yung mga halimbawa, nagde-deteriorate na rin yung mga mismong pinto natin, report na natin, palitan na natin. Tapos yung mga blackboards, whiteboards, ayusin natin kasi para maging presentable naman. Kahit na nasa distance learning tayo ngayon, make it sure na maging presentable naman, lalong-lalo na kung halimbawa bibisita yung mga parents sa mga school. Yung groups, okay? Yung groups natin minsan, hindi lang specifically sa roof, minsan may mga for repair na kailangan na natin na ayusin kahit hindi, let's say yung mga sanga-sanga ng puno na kailangan natin na matanggal kasi yun yung mga nagiging cause kung bakit nagsisimulang masira yung ating mga bubong. Install appropriate and available fire suppression equipment or resource such as fire extinguishers, water source, and other indigenous materials. So ito naman, sinisecure natin lagi kasi na maiwasan yung sunog sa ating mga paaralan dahil unang-una, nag-e-effort tayo to for the additional resources sa ating paaralan to improve. Pero matutupok lang siya sa isang iglap. So napakasakit para sa atin yun. So ang sinasuggest natin nga is one fire extinguisher at least for every room. Since na medyo tight yung budget natin sa school, nangyayari kasi minsan to the worst nga, minsan may mga iba na one fire extinguisher to every floor. So which is nakakalungkot kasi minsan may nangyari na sa ating paaralan na isang room na actually nag-overheat yung isang electric fan. So yun, nasunog, 5 fire extinguishers ang nagamit natin. So imagine that. Hindi enough yung isang fire extinguisher sa totoo lang sa isang sunog kung magiging seryoso sa isang room. So mas maigi ay medyo sundin natin yung standard which is 75 feet yung distance ng bawat fire extinguisher sa bawat area para maging enough siya para sa suppression of fire. Kung wala naman tayong enough budget, pwede tayong gumamit ng mga improvise like yung mga drum, lagyan natin ng buhangin para during fire makakatulong din siya para mapula. Actually yung mga gasolinahan, yung gasoline station, gumagamit siya ng mga buhangin. May mga naka-preposition ng mga buhangin, in case of emergency, nagagamit din nila yun. Okay? Ganun ka-importante yung fire extinguisher sa ating paaralan. Make sure that corridors and pathways are unobstructed and that all sharp protruding objects which may cause harm to students are removed. Ito po yung pre-promote natin na talagang dapat walang mga halaman or any obstacles along the pathways kasi unang-una, sabi nga natin, below eye level considered as tripping hazards. So, alisin po natin, gawin natin clear lahat ng corridors and pathways para sa ganun, hindi sagabal during working hours, hindi siya maging cause ng accident. Kasi napakasakit para sa isang magulang kung malalaman mo sa anak mo bilang guardian na ang anak mo ay na-aksidente dahil sa mga naka-position sa pathways. Again, alisin yung mga halaman, alisin yung mga, minsan nag-ano tayo nag-design tayo, minsan yung iba naglalagay pa ng mga landscape, naglalagay ng mga upuan, ng mga mesa. So, naiintindihan natin yung ibang reasons ng ibang school kung bakit nagkakaroon ng mga mesa. Kasi kadalasan yung iba walang faculty, kulang ng room. So, sa hallway sila naggagawa. Which is, sa totoo lang, pagdating sa safety, foul siya. Dapat,
Kasi once na ikaw ay maglalakad sa isang pathway, ang mindset mo kasi is diretso lang. Cleared siya dapat. Wala siyang obstacle. So anything na mangyayari sa'yo, that's a hazard kung tutusin. Make sure the clean and clear drainage to prevent clogging. Cover drainage canals and provide necessary warnings. Okay? Yung mga open canals natin, kung tutuusin, napakadelikado din lalo na kung open siya. Wala siyang mga cover. Ang solution lang naman dyan na pwede natin gawin ay yung angle bar, square bar, tas matakpan siya. At least maging flat siya, kagaya ng surface ng naapakan natin. Kasi may mga pagkakataon na pwede tayong mabuslot dyan. Kung nabuslot tayo, yun, either mabalian ka, na-dislocate yung buto mo, so napakasaklap, diba? What if kung sa bata pa mangyari? So iwasan po natin yun. Avoid clogging, kasi kapag nag-clog yung kanal, dyan na magsisimula yung mga scenario like babaho. Kasi nga yung mga dumi, hindi makakaagos. And then pwedeng pagsimula ng mga kitikite, lamok. Yun, dengue. Another problem na naman. So yun. Next is cordon off and post safety signage for ongoing construction, unfinished, damaged, and condemned buildings. Cordon off. Kung sa palagay natin may mga ginagawa pang mga repair, construction sa area natin sa school, make it sure na malagyan ng cover, ng bakod yung construction na mangyayari may sarili silang mundo na ginagalawan para separate sila sa atin, tapos sila ay hindi rin may istorbo. So dapat ganun. Make sure na mayroon silang net. Kung halimbawa medyo may heights yung ginagawa nila, malagyan nila ng net para yung mga falling debris masasalo. May iwasan din na matalsikan, mabagsakan yung ating mga kasamahan, yung mga bata during construction. Again, yung mga condemned buildings, kung tutusin, as a standard, hindi na siya dapat ginagamit. Kasi ang ibig sabihin nun, pumasok na siya, dumating na siya sa pagkakataon sa kanyang birthday, kung tawagin. Dumating na siya sa pagkakataon na na-hit na niya yung limit for years kung hanggang kailan lang siya pwedeng gamitin. Pwedeng dahil nga sa itsura niya, hindi na siya, yung kanyang integrity, hindi na siya ganun katibay. So dapat hanggat maaari, hindi na natin ginagamit yan as classroom or kahit na anong activities. Next, secure cabinets and drawers and ensure that heavy objects are below head level. So itong mga cabinets natin, drawers, dapat maglagyan natin ng bracket sa mga likod. Kasi unang-una, di ba nagkakaroon tayo ng mga earthquake drill? Isa sa preparation natin is ma-secure yung mga cabinets and drawers na hindi siya mag-collapse easily. Again, yung stock, sa pag-stock ng ating mga equipment from bottom pataas, dapat mula sa baba, ang stocking ay heavy. Habang tumataas ka ng level ng pag-stock, dapat gumagaan siya. So from below, heavy, going up is light na. Gumagaan na. Kasi kapag nagkataon na mag-collapse man yung isang cabinet or drawers, mangyayari nun, hindi siya ganun kasaklap or kabigat. Unlike doon sa ang gagawin mong stocking ay from light to heavy, mas medyo delikado ka doon kapag nabagsakan ka. Next, post safety measures in laboratories and workshops. Anyway, itong part na to, napaka-importante, pero kung tutuusin, halos lahat ng area dapat sa school may mga safety measures, mga magpo-post tayo. Kasi lalong-lalo na kung mga pinupuntahan ng mga estudyante, ng mga employees, dapat laging merong safety, may mga nakapost tayo. Kasi unang-una, like sa laboratories, maraming chemicals dyan, mga babasagin. So, sa workshops, may mga heavy equipment dyan na medyo delikadong gamitin.
So, dapat magkakaroon sila ng reminder through posting. Iwasan natin na basta-basta na lang tayong nagpapagawa sa mga bata without reminder. Kasi unang-una, sabihin, pag nagka-aksidente, ang laging question dyan ng parents or guardian, sinong may kasalanan. Pag na-identify nila na wala man lang tayo reminder through safety measure, yung posting, doon na tayo isang sablay na natin yun. Okay? Next is prone trees to avoid entanglement. Ito yung mga sobra-sobrang mga sanga-sanga na umuusli-usli. Ang gawin natin, kung hindi naman talaga natin kayang i-trim, hindi kaya ng ating mga utilities, pwede natin hingiin yung support ng city disaster. Pwede nyo i-inform lang ako para makahingi tayo ng support sa kanila. May mga chainsaw sila para maalis yun or matanggal, matrim. Kasi sabi ko nga kanina, isa yan sa nagiging source kung bakit nabubulok yung ating mga bubong. Tapos yung mga kuryente, pwedeng maging cause ng sunog siya. So yun, kaya kailangan natin i-trim yun. Sa under ng school disaster management naman, post a directory of emergency contact numbers of relevant government agencies and offices in various areas of the school. Establish early warning mechanism and inform all students and personnel on this. So we have to post directory ng emergency. Bakit? Kasi anytime pwedeng magkaroon tayo ng mga emergencies. Kaya natin tinitrain ang bawat isa during basic survival, emergency, first aid. Kasi para maging equip ang bawat isa kung paano natin i-response ang different kind of emergency. So paano magiging reliable yung trainings kung wala tayong mga support na pwedeng makontak sila yung other supports. So, kailangan natin mag-post ng emergency contact numbers. Pero, dapat identified din through map natin, ng DRM map, sa bawat room, kung saan makikita yung ating telephone. Kasi useless ang isang contact numbers kung hindi rin naman magagamit para makatawag. Hindi natin alam kung nasaan ang telepono na pwedeng gamitin pang tawag. Okay? So, yan ang isa sa orient natin sa paggamit ng school evacuation map or emergency map. Orient din natin ang bawat isa. Kasi mahirap yung magpo-post lang tayo na magpo-post sa mga school para may masabi lang. Pero hindi naman oriented ang iba kung bakit meron ganon, paano gamitin yung ating mga pinopost. Okay? Yung early warning mechanism and inform all students and personnel on this, kailangan meron talaga tayo nito. Kasi hindi ko alam kung lahat talaga ng school ngayon ay equipped na meron silang early warning system na naikabit na. Pero meron tayong wino-work out dito na magkaroon tayo ng standard alarm kung saan napakalakas nito. Okay, so halos lahat ng isang barangay ay maririnig na yung ating early warning system. So dapat magkaroon tayo nito kasi para ma-inform ang lahat, maging effective. Hindi lang tayo aasa sa mga megaphone, sa bating-ting. So yun, kailangan ma-upgrade natin hanggat maaari. Para may apply din natin yung ating mga pinapractice. Halimbawa, yung during earthquake drill, so ma-practice natin by establishing early warning device. So equip school with first aid kits, flashlights, megaphones, and other necessary supplies that may be needed in times of emergencies. Ensure that these items can be easily located and accessed. Napaka-importante din nito. Bakit? Kasi sabi ko nga kanina, hindi lahat ng individuals ay pwedeng maka-rescue. No? So may mga individuals na hindi nila kaya. So what if yung isang individual kaya? No? Dapat lahat ay equipped kung saan makikita yung mga first aid kits at mga equipment during emergency. So kaya dapat meron din tayong mga ready din ng school sa mga ganitong equipment. Sa first aid kit, make sure na yung ating mga materials
ay hindi expired, hindi damaged. Lagi nating i-monitor to. Yung availability ng mga items, dapat lagi siyang may laman, lagi natin na napapalitan para sa ganon maging effective yung ating mga repositioning ng first aid kits. Identify alternative sources or maintain supply of drinking water within school. Basic necessity to. So, kailangan meron tayong stocks hanggat maaari ng tubig lagi. Wala man tayong water station, kagaya ng ibang school, at least meron tayong stock ng tubig. Okay? Kasi napaka-importante nito. Ensure that students, teachers, and personnel have identification cards with relevant information. Ito. Kasi ang ating, ang silbi talaga ng ating identification card, wag naman sanang mangyari. Halimbawa, ikaw ay nabundol ng sasakyan or may nangyari sa yung hindi ka nais-nais. At least alam ng isang response personnel kung sino yung tatawagin. Sino yung kukontakin para ikaw ay mapuntahan. Okay, relative, guardian, kung sino man. Kaya dapat kompleto yung information natin. Huwag natin hahayaan na meron kulang na kahit isang information na kailangan natin sa bawat individual. Create database of student and their family contact details. Karugtong to nung sinabi ko kanina. Make sure na all students, individuals sa loob ng school ay kompleto ng information. Kasi kadalasan, kung sino pa yung kulang, siya pa yung parang palabunutan. Kung sino pa yung kulang ng information, siya pa yung mangangailangan ng response. So, paano natin gagawin yun kung kulang-kulang yung kanyang information, di ba? So, make sure makumpleto natin lahat ng detalye ng bata para sa ganon, during emergency, madali tayo nakaka-response. Secure vital school records and store in safe location. Okay, para maiwasan natin yung kagaya nangyari sa isang school na nabasa, nalunod na yung mga information. So, nag-retrieve sila ng napakatagal para sa isang information, sa mga information ng mga nasira. Iwasan na natin yon. Sabi ko nga sa, dapat at least elevated yung ating mga, yung pinagtataguan, full records, para maiiwasang mabasa, lipad ng hangin, o anything na ma-damage siya. Kung gagawin naman natin, magsisave tayo ng files, mag-usap kayo ng principal kung kailan dapat magsisave ng files para maging ma-update, ma-save lahat ng mga informations kailangan i-save. Coordinate with barangay officials and on pedestrian safety for students. Ayan, hindi po nagtatapos ang ating obligasyon sa safety sa loob lang ng school. Paglabas ng mga yan, make sure i-double check natin yung mga lines, yung mga pedestrian lane sa labas kung faded na ba siya, kailangan na i-repaint, kailangan ng ayusin. So, i-double check natin. Okay? Document accidents experienced by students and personnel within the school to improve prevention and mitigation measures. Again, ulitin po natin ha, hindi po magiging negative para sa isang school kapag siya ay may mga accident incident na naire-report. Karapat, obligasyon po natin na i-report sa division office, sa akin, sa ating mga heads, kung ano man yung incident o accident na nangyayari sa school within 24 hours. Hindi natin kailangan maging experts sa mga terms na kailangan nating sabihin sa pagsulat or sa pag-send ng reports. Kung WH questions lang, importante, picture, ma-send sa amin within 24 hours, enough na yun. Okay? So, follow na yung response ng mga proper authorities according to the incident. So yun, ganun dapat ang mangyayari. Mas ma-appreciate ka namin kapag kayo ay nakapag-report, nagre-report lagi ng mga incident at accident, kesa kami pa yung biglang nakakaalam ng hindi ninyo nare-report. Kasi kadalasan, iniisip kasi talaga ng ating mga school heads, ng ating mga teachers na, ililihim natin. Internal arrangement na lang natin to kasi baka mamaya ma-negative tayo. No, hindi po namin iniisip yon sa division office.
mas na-appreciate pa namin kapag kayo po ay nagre-report ng inyong mga incident and accident. Okay? Kasi bakit? Sabi dito for prevention and mitigation. Paano namin ma-identify or ma-prevent yung cause ng isang incident or accident at ma-mitigate o malilesen yung cause nito through evaluation and investigation kung hindi natin i-report. Diba? So magtutulungan tayo. Okay? Next, prepare an evacuation exit plan and directional signages on every floor of the building. So since pinag-uusapan natin yung evacuation plan, meron tayong wino-workout ngayon na sana mag-materialize na maging formal na yung ating evacuation ng ating mga evacuees during halimbawa yung typhoon. Kapag may typhoon, kadalasan basta-basta na lang yan pinapapasok yung ating mga evacuees. Tapos para na silang pumasok sa isang hotel, sa isang condominium, pili na sila ng kahit anong room na gusto nila. Tapos after the encampment is yung evacuation. After ng encampment, pasok na sa decampment. So, ibig sabihin, mag-uuwian na sila. Ayan, makikita na natin ngayon yung mga basura, yung mga damages ng mga facilities, yung mga iniwang kung ano-anong perwisyo minsan ng ibang evacuees. Minsan, nararanasan natin dyan. Kawawa yung ating mga teachers. Nagbubuhos ng inidorong punong-puno ng dumi. Nagmamap ng sahig kasi ang dumi-dumi, ang putik-putik. Naglilinis sa labas guys kasi may mga supa ng lasing, may mga pinagkaliskisan ng isda. So ganon, nakakaawa yung ating mga teachers pagkatapos ng evacuation. Sira-sira yung mga gripo, pinagtripan yung mga upuan, basag yung mga ilaw. So yun yung mga ilang senaryo napakasaklap during evacuation. So anong ating gagawin ngayon? In preparation para sa evacuation, mag-identify tayo through history. Ilan ba ang maximum rooms na nagamit sa ating school? So kung let's say 10, may history po tayo na maximum, ang pinakamaraming nag-evacuate dito na nagamit na room ay 10. Then make it more than 10, 11, 12, 13, so on so forth. Kung ano mapag-uusapan nyo ni principal. And then, lagyan natin ng mark. Pre-identified evacuation room number 1. Pre-identified evacuation room number 2. So on and so forth. So kapag nalagyan na natin ng label yan, i-inform or i-cascade sa bawat isa, lalong-lalo na sa guard. And then, pagkatapos nun, during emergency, pagbukas ni guard, alam niya na kung saan niya i-orient, saan niya ano yung ipapagamit niyang room, isa-isa hanggang sa ma-occupy na yung mga na-pre-identified. Hindi na ngayon magagamit yung kahit anong room, hindi na mabababoy kasi meron na tayo na pre-identified. Ngayon, paano natin i-improve yun? Make coordination to barangay captain. Gawa tayo letter, support, na mabigyan tayo ng mga equipment, the basic equipments ng mga evacuee during encampment. Example, unan, kasi pupunta yung mga yan ng walang dala kadalasan. Unan, kumot, baso, plato, sabon, hygiene kits, balde. So yun, lahat ng kadalasang pangangailangan nila. Ngayon, pag na-preposition na natin yun, ang magiging kailangan na lang natin intindihin is yung food, water, yung mga sinusupply ng DSWD. So, mas matutuwa pa sila sa ganong setup kasi unang-una, hindi na nila po problemahin yung ganong scenario. Food and water, saka kung ano pang mga sinusupply ng DSWD na lang, yung ating i-check. So, na-lessen na yung ating monitoring ng bagya sa ating evacuation. During decampment o paglabas ng mga evacuees, isiguruhin natin na
Mado-double check ng DHW yung area kung malinis, sanitize siya, organize, walang damages before lumabas si evacuees. So doon magkakaroon tayo ng fair treatment naman sa school at the same time sa evacuees na walang na-damage, sila nakaalis naman or nakapag-evacuate sila ng komportable. Okay, so yun. Number 10, identify evacuation areas and classrooms that can be temporary shelters during disasters and emergency. Yun nga, sinasabi natin na kailangan mag-pre-identify tayo para maging organized yung ating evacuation. So yun, this just review ng lahat ng diniscuss ko ngayon. Identify storage area for safekeeping vital school records, equip school with textbook, teaching manuals, computers, and other school equipment, equip school with first aid kits, flashlights, megaphones, and other necessary supplies that may be needed in times of emergencies. Ensure that these items can be easily located and accessed. So yun, again, yung safety, magsisimula yan sa bawat isa. Hindi yan magagawa ng kung sino. Kaya ginagawa natin itong mga review, reminders, para sa ganun maging safe ang bawat isa. So with that, maraming salamat po at I'm hoping na maging safe ang bawat isa and good luck po sa school year natin ngayon, 2021 to 2022. Thank you po. What a webinar packed with bucket loads of information. We couldn't have done this successfully without our speaker who spared his time educating in this webinar. We would like to thank our resource speaker, Mr. Ariel De Paz Antonio, by awarding you this Certificate of Appreciation. Citation: Republic of the Philippines Department of Education, Region 4A, Calabarzon, Calamba City Science Integrated School, Chipeco Avenue, Barangay 3, Calamba City, awards this Certificate of Appreciation to Mr. Ariel De Paz Antonio for sharing his knowledge and expertise as resource speaker of the webinar entitled DRRM at Home as part of the 2021 Brigada Eskwela with the theme Bayanihan sa Paaralan, conducted via YouTube Live, given the 7th day of September 2021 at Calamba City Science Integrated School, Calamba City, Philippines. Signed, Mr. Nelfren Sambalot, Brigada Eskwela Coordinator. Signed, Mrs. Bernardita Salazar, CCSIS Principal. And if that wasn't enough, here's for us to watch the video presentation prepared by select grade 10 students about how to practice disaster risk reduction and management at home. Sit back and enjoy. Learn to save future in lives here on DRRM, Disaster Risk Reduction and Management. First, what is DRRM? It is a program that focuses on the development and implementation of proper practices to reduce the risks caused by disasters. Why do we have DRRM? It's because our country is prone to natural disasters, especially typhoons and earthquakes, and it makes people vulnerable to risks that comes with these disasters. That stresses the importance of preparation. Let's take this for example. Typhoons usually lands in the country. Last time, April 2021, Typhoon Bising landed in the country. DRRM helped in terms of preparation in the residents near Catanduanes. Also, the country is prone to earthquakes since we're part of the Pacific Ring of Fire. This clip was from Mindanao's magnitude 6.1 earthquake. So since DRRM is applied, less risks and injuries happened. That's why DRRM is important in the country. How do we do DRRM in school? We do basic earthquake drills and prepared emergency kits are present all throughout schools as a preparation for possible natural disasters. These simultaneous practices, such as fire extinguisher trainings, are held in events also like Fire Prevention Month. Here are the 3 DRRM tips during pandemic that you can do at home. Practice
Practicing drills at home. Doing at-home exercises and drills will help us practice the proper safety measures if disasters were to occur. Watch this demo video showing an earthquake drill at home. Second, spreading awareness. Spreading awareness in the best way that you can on the media, like social media, can make others aware of what to do, how to do it, and when to do it. Use the social media to share what you have read and what information you've got about the disasters. Of course, lastly, preparing emergency kit. Preparing emergency items like flashlights, radios, medicines, canned food, and others is always necessary for reducing risks caused by disasters. This video will show you an example of preparing an emergency kit. Don't forget the food supply. Don't forget your clothes for your own comfort. The most important, the first aid materials. That's it for our emergency kit. Be ready, be vigilant, and be prepared. An important reminder from Calamba City Science Integrated School. That's not all. You'll be glad to know that there's something extraordinary that you can do for everyone's safety. Join the CCSIS DRRM Ligtas na Tahanan contest. To participate, here are the mechanics. Prepare a video based from the given criteria. 40% for safe facilities at home. It includes assessment and repair of electrical system, repair of minor damages such as broken windows or doors, install appropriate and available fire suppression resources like fire extinguisher, box of sand, water, and the like, clear and unobstructed corridors and pathways, clean and clear drainage, secured cabinets and drawers while heavy objects are below head level, identification of evacuation areas, pruning of trees to avoid entanglement from electrical wirings. Another 40% for disaster management at home. It includes having a directory of emergency contact numbers, equipping the home with emergency first aid kits and flashlights, maintaining supply of drinking water, secure and safely store vital family documents, ensure that every member of the family have identification cards with relevant information. And lastly, 20% for disaster risk reduction education. It covers that every member of the family is educated and oriented on the proper disaster risk reduction, and every member of the family take part in ensuring the safety of the home. After preparing the video, post or share it in the official Facebook page of CCSIS DRRM at home on or before September 9, 2021 until 5 o'clock p.m. Ask your relatives and friends to watch your video for the plus points in the final ranking of the entry videos. Then wait for the announcement of winners on September 10, 2021. Become involved in CCSIS DRRM Ligtas na Tahanan contest. It is now time for us to hear words of inspiration from the very dedicated head teacher of Calamba City Science Integrated School, Mrs. Christine S. Abenojar, as we are about to close this program.
Isang magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang, sa mga kapwa ko guro, at sa mga kaibigang sumusubaybay sa ating webinar. Sadyang nakababahala ang nagdaang taon dahil sa pandemya. Nabuhay tayo sa panahon kung saan malimit tayong makarinig ng mga nagbabadyang panganib tulad ng pagputok ng bulkan at pagbaha. Sa panahong ito, maaaring mawalan tayo ng pag-asa at magkaroon ng maraming pangamba. Subalit ang ating takot at pangamba ay maaaring maibsan tulong ng kaalaman o awareness kung paano maiiwasan ang mga sakuna o maiibsan ang epekto ng mga sakuna. Kaya ang araw na ito ay isang napakahalagang araw para sa lahat. At nagpapasalamat tayo sa ating resource speaker na si Sir Ariel na nagbahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa pag-iwas sa mga sakuna. Nawa ay hindi lamang sa ating mga isip manatili ang mga binahagi niyang kaalaman, kundi magsilbing isang aksyon o magtungo sa isang aksyon upang magkaroon tayo ng mas ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. At higit rito, mailigtas natin ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Tara na at sama-sama tayo magkaroon ng isang mas mulat at ligtas na pamayanan. Mabuhay ang Calamba City Science Integrated School. Maraming salamat po. There is no point in coming to an event like this unless you do something with the lessons. Hope you will put them into practice. Thank you for joining us in our program CCSIS DRRM at Home Brigada Eskwela 2021. Sama-samang magbayanihan para sa paaralan. This is Joy Lawrence S. Lara, your Master of Ceremony. Isa, magbigay alaga sa taunang gawain. Tayo na sumama, mag-aaral, guro't magulang. Stakeholders at kapalikan, upang paalay mapaunlad. Halina tayo magsama.